Imaginein mo to, paano kung may maimbento na kotse na hindi na kailangan ng gasolina? Tubig lang, aandar na. Eh di sana wala na oil crisis, di ba? Pero alam mo ba, ayon sa ilang kwento, may Pilipino raw na nakaimbento nito noong 1960s pa. Ang pangalan niya, Daniel Dingel. Pero ang tanong, totoo ba talaga na naimbento niya ang water-powered car? O isa lang itong pinakamalaking urban legend sa Philippine science history? Noong dekada 80, sumikat ang Pinoy inventor na si Daniel Dingel dahil sa kanyang naimbentong teknolohiya na kayang magpatakbo ng sasakyan gamit lang ay tubig. Si Daniel Dingel ay isang Filipino inventor mula sa Manila na nagsimulang mag-claim noong 1960s na nakagawa daw siya ng sasakyan na tumatakbo gamit lang ang tubig bilang fuel. Ayon sa kanya, ang sistema raw ay ganito: kukuha ng tubig, hihiwalay ito sa hydrogen at oxygen. Tapos ang hydrogen ang gagamitin bilang fuel ng makina. And to be fair, may isang parte ng claim na totoo naman sa science talaga. Ang hydrogen ay pwedeng gamitin bilang fuel. In fact, may mga modern cars ngayon tulad ng Toyota Mirai na gumagamit na ng hydrogen fuel. Pero dito na pumapasok ang malaking problema. Ang tubig ay hindi fuel. Sa chemistry kasi, ang tubig ay resulta ng pagsunog ng hydrogen. Ibig sabihin, para makuha mo ulit ang hydrogen mula sa tubig, kailangan mong gumamit ng energy para paghiwalay ito. Ang proseso na ito ay kinatawag na electrolysis. Pero ang catch, mas maraming energy ang kailangan para paghiwalayin ang tubig kesa sa energy na makukuha mo kapag sinunog mo ang hydrogen. Okay, kung nahihirapan ka ng intindihin ito, sa mas madaling salita, hindi pwedeng maging free fuel ang tubig kasi nilalabag nito ang basic laws of thermodynamics. At dito nagsimulang magduda ang maraming scientist at engineers kay Daniel Dingel. Noong mga sumunod na dekada, ilang beses nagpakita si Dingel ng kanyang kotse na sinasabing umaandar gamit ang tubig. Karaniwan, sa modified Toyota Corolla ang pinapakita niya. At sa mga demonstration na iyon, ipinapakita niyang may tubig na nilalagay sa sistema bago pa andarin ang makina. Dahil dito, maraming taong naniwala na totoo ang invention niya. Pero may isang malaking problema. Walang independent scientific verification na nangyari. Walang engineering institution na nagpatunay na ang kotse ay talagang water-powered. Noong 1990s, isang malaking kumpanya ang nagpakita ng interes sa kanyang invention. Ito ang Formosa Plastic Group, isang Taiwanese industrial company. Ayon sa mga ulat, nagbigay sila ng milyong-milyong piso para i-develop ang technology. Pero kalaunan, nagreklamo ang kumpanya na hindi raw gumagana ang sistema at hindi maipakita ni Dingel ang tunay na technology. Dito, nagsimula ang kaso. Noong 2000, kinasuhan si Daniel Dingel ng estafa. And by 2008, matapos ang mahabang paglilitis, hinatulan siya ng Makati Regional Trial Court. Ang verdict, guilty of fraud. Ayon sa korte, nabigo siyang patunayan ang kanyang sinasabing technology at nalinlam niya ang mga investors. Sinentensyahan siya ng 20 years imprisonment. By 2010, namatay si Dingel habang inaapila pa ang kaso. So ang tanong, totoo ba ang water car? Hanggang ngayon, wala pang scientist o engineer sa buong mundo ang nakagawa ng kotse na tubig lang ang fuel. Opo, may hydrogen cars, may electric cars, may hybrid cars. Pero water-powered car, wala pa. Kung gusto mo pa na mga ito pang klaseng contents, dito lang yung sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.